Kaswabe, this is the new 2024 Toyota Hilux GR Sport. Pero nais ko munang pasalamatan ang Toyota Valenzuela for allowing me to film this hotly anticipated pickup truck. And sa lahat ng information na kinakailangan mo, nandiyan lang sa description below. The unit price of this emotional red is 2,186,000 pesos. According sa website, magkapresyo ang Super White and Emotional Red with the MSRP of 2,186,000. If you want less 20,000, get the Attitude Black Mix. Presently, this is the most powerful pickup truck on its segment because 17 plus horsepower and 50 plus Newton meter of torque compared sa kanyang sinasabing rival. Well, we have to find out yung nasa King of Throne, the Ranger Raptor. In addition to that, ito ang pinaka-aggressive and angriest Hilux of all time. So, on this video, i-check natin yung mga detalye nito at bibigyan natin siya ng impression. Kaswabe, let's begin. Let's start with the side profile of this Hilux GR Sport. It looks very muscular with this very square, wide track fenders. So, sari-saring impression ng meron dito. Nagkaroon ng controversies. Sabi ng iba, mas bagay, mas bago. Medyo naging OA ng konti. Kung batang 90s ka, it looks like the 100% transformation of the muscular shoulder of male Taguro. Diba? Kung batang 90s ka, maalala mo yun. Para sa akin, mas maporma siya, mas matipuno tingnan. Naka-ready na pwede mong i-offset yung mga gulong natin. Iangat mo, mas magiging macho looking pa siya. Dunlop ang rubbers, 265mm, 65 yung sidewall, and 17-inch naman with the new style of wheels. Compared sa kanyang sinasabing rival, 275 naman dun and 75. Sporting the GR red brake calipers. Kulay pula rin. Ang ganda tingnan di ba? Yung KYB natin na monotube shock absorbers. Suspension settings natin dito is the lift spring to accommodate more payload. So mamaya pag-usapan natin yung mga numbers. Mas nag-increase nga pala siya na mas makapal ito ng 120mm compared doon sa kanyang predecessor. Almost nasa 4-inch yun. Meron tayo ritong running step board. Ang height niya naman ay 65 more millimeters. Next detail naman tayo. Going here sa kanyang front fascia, well, compared sa kanyang predecessor, a slight revision lang dito sa lower part ng kanyang front grille. Etong nakikita nyo dyan, magkaiba yan compared doon sa dating Hilux GR Sport. And this is 15mm higher, okay, when it comes sa kanyang ground clearance. Different lower bumper, and meron tayong doon bagong fog lamp housing natin which is mas naging aggressive looking nga. And there's an opening para doon sa ating brake cooling. The Toyota Heritage font is here. Maganda siya, katulad ng LC300 ng mga GR series or GR Sport. Siyempre yung safety sense. We have camera. And one more slight revision kasi ito, piano black yung mga outer frame natin. Pag tiningnan mong mabuti doon sa kanyang predecessor, that's the continuation of the body color kasi yung front grille nga lang yung kulay itim doon. Anyway, next detail naman tayo. Two recovery hooks can be found sa corner ng underbody front bash plate. Main headlights remains the same pero sana mas naging prominente ang LED DRL para mas bumagay sa mas malaking dimension ng 2024 Hilux GRS. The curb weight is 5,400 plus pounds and ang towing capability 3,500 kilograms. Payload capacity is 780 kilograms. When it comes naman sa kanyang fuel consumption, on paper it is 12 kilometers per liter. Pero nasubukan na natin yan lahat. Kinakailangan bawasan mo ng 1/4 para makuha mo talaga yung pinaka-specific measurement pag ikukumpara natin doon sa pinaka-on paper. Beneath the skin of this 2024 Hilux GR Sport is a 2.8-liter inline-4 turbocharged diesel engine na meron siyang brutal power of 224 horsepower and 550 Nm of torque. Well, pag kinumpare mo kung saan yung pinanggalingan niya, only 201 horsepower. And yung nasa King of Throne na sinasabi natin is 217. Ang 0 to 100, we are not pretty sure about those numbers. Pero I heard parang mga nasa around 9 to 10 seconds. Pero hindi naman yun ang usapan when it comes sa mga pickup truck. It's all about the performance being on off-road capability kaswabe. Tama? And mated siya ng 6-speed
automatic transmission with paddle shifter because this is the GR Sport. Ayun yung maganda dyan. So retune ito para mas magkaroon siya ng more horses kaswabe. Ang fuel capacity is 80 liters. Damping system natin dito, this is double wishbone and kulay pula rin yung kanyang coil spring kaya napaka-pleasing in the eyes. Anyway, next detail naman tayo. Kaswabe, moving sa ating rear fascia, meron tayong equipped na mud flaps. Then, yung exhaust pipe, naka-tuck-in siya sa ilalim for a cleaner look. Deleted yung mga rear stabilizers natin para mas magkaroon siya ng enhanced off-road capability. Wheel articulation niya, mas maging better pag pinuntahan ito yung mga natural environment, diba? Or habitat katulad ng mga mud, mountain, rock climbing, sa mga odd-even na mga rough terrains. Yun para mas maging maliksik yung movement ng ating 2024 Hilux GR Sport. Black yung font natin kasi ganyan sa GR Sport talaga. Pero kung makikita mo, wala naman sila halos difference compared doon sa dati. Pag bubuksan ang tailgate, sana naging soft opening siya kasi nakakabigla nga lang di ba? So being a GR premium and performance brand, mas magkaroon siya ng enhancement. Equip ito ng premium na bed, naka-ready na. Malaking Toyota badge. Tapos yun, mukhang rear spoiler. Then yung mga tie wrap locking mechanism natin nandyan, the dimension, still the same, kaswabe. Yan, medyo mabigat lang. So, next detail naman tayo. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Welcome sa ating backseat and it feels great here. Unahin natin yung red seat belt. Okay, nakikita mo talaga yung motorsport credibility ng Toyota. Ramdam na ramdam natin sa 3 pasahero. Yung seats perforated, yung posture upwards talaga. A little less space nga lang ang natatandaan ko compared doon sa RR. Ventilated and warm seats, wala siya. Synthetic leather ang gamit dito. Center platform is doing nice. Meron kang 2 airflow. Map lights is halogen. Ngayon lang rin ako nakita ng mga front seats natin may availability na sabitan or hook. Usually kasi katabihan ng grab handle yung coat hook. Stretchable na mga map packets for organizing documents but some others nasa passenger side lang. Okay? Napakalaking grab handle sa iyong B-pillar. Grab handle dito. This is my space test. Driving position ko to. Inayos ko na, pinorma ko na. Yan ang aking kamao. Lagpas isa. And ito sa ulo ko. Because my height is 5'10". Visibility ko, nothing blocks. And driver cockpit naman tayo. The first thing that I noticed, meron akong nagustuhan dito sa new infotainment system. Well, new kasi yung dati ayon sa mga reliable na nagre-review din na friends natin, medyo lousy yung infotainment, buka raw aftermarket masyado. Pero ito, mas naging special na,
mas bumagay dito sa 2024 natin. Hindi ko yun ma-judge kasi hindi naman ako nakapag-review kaswabe. So, very responsive naman. Pero hindi lang talaga ganun ka high-end yung infotainment system. Pero doing good. Tapos meron siyang selection ng mga iba-ibang car variants ng Toyota. Pwede ka mag-select. Tapos kung driving ba siya, merong blinking na mga lights. Para pag default preface ng infotainment system natin, yun yung nakikita mo while you are driving. Well, you have to subscribe para sa mga test drive natin na upcoming. Hindi ko pa lang masyadong maikwento lahat rito, pero this is Apple CarPlay and Android Auto compatibility. So you have a piano black, medyo yung mga thumb markings natin kitang-kita nga lang. And you have a detail from the passenger dashboard up until dito, okay, sa driver cockpit. Parang spider web lang yung details niya. For me, sana mas babagay kung nagkaroon na lang ito ng flat black or siguro pula para kumomplement sa mga red markings natin from the GR. Pero hindi ko maintindihan bakit itong klaseng detail yung napili nila. Okay? For me lang naman yun. Sarili ko lang taste. Kanya-kanya lang naman yan. The seats, kapit na kapit, perforated pa rin siya, pero hindi nga lang ventilated and warm seats. Okay? Side bolsters, doing great for off-road movement, and this is power adjusted 6-way, and pag pasahero ka manual adjustment ka lang, beshi. Tapos ayan, ang pogi, di ba? Meron tayong mga red seat belt. Naku, magandang choice yata to na next pickup truck natin. Anyway, yun. Mechanical yung ating handbrake, which is boto naman ako dito. Tapos malalim yung center box, meron kang space dito. Gated ang ating gear shifter, and meron tayong for manual sport mode rin, 'di ba? Nandito yung paddle shifters, and eco and power mode. Okay, eco for fuel efficiency, power sabi ng friend natin which is si Miss Jen is for mga mountain climbing. Okay, para mas mabagsik yung ibinibigay na performance. Charging platform is here. Meron kang mga power outlet magkabilaan. Uy, maganda kasi sa iba nag-iisa lang. Marami kang nag-aabang na blank switch. Rear locking differential, mga downhill assist. Sana tama ako. Physical switches ng climate control, H2 and H4, 4x2 or 4-wheel drive, and low 4, low range. Forma lang ng vents tsaka ng infotainment dito sa gitna. Hindi ko lang makita na sobrang balanse. Yun lang siguro yun. Sana mas ma-improve nila yung structure dito. Dito kasi sloping design yun. Orasan mo yung hazard nandito. Ayan, may frame yung ating rear mirror. Lalagyan ng eyewear. Halogen map lights. Grab handle, dalawa. This is your very chunky leather wrap 3-spoke steering wheel with a GR badging, red marker sa gitna, and you have a very mechanical instrument cluster with red needles. Malakas ang dating. Ganda Meron parang mga aluminum sa center column. Nakakatuwa. Yung paddle shifters lang, hindi ko medyo nagustuhan kasi kulay silver. Sana naging itim na lang ito. Kasi parang humiwalay na naman yung kulay niya Multi-function switches are here, lane keeping, yung pages, and even yung mga voice command. Hindi lang available ang mga memory seats. Then, lower portion, yung parking sensor, and even yung mga camera natin kasi meron sa harap, meron sa likod. Hindi ko lang lahat na i-turn on ito. Siyempre, kaswabe, di ba, nakakaya yung mga usok, may mga tao ngayon dito. To summarize everything, pag ang gusto mo ay design, technology, size, rarity, dynamics, performance on baha and desert racing with long jumps, go get the RR. Pero pag nasa side ka naman ng reliability, durability, longevity, maintenance, parts availability dahil JDM ito at paminsan-minsan tumatalo na rin siya. Affordability and transmission life ang advice ko ay nandyan ang 2024 Hilux GRS. Ang masasabi ko lang, meron na tayong malupit na option at umaakyat para umagaw sa trono ng bagong hari pagdating sa segment ng mga mid-size pickup truck. Thank you so much, Toyota Motors Philippines, Toyota Valenzuela. Follow me on Instagram, Rico Suave. Please get some merch and hit that notification bell para lagi kang updated sa mga supercar, sports car, and luxury car reviews natin. Maraming salamat. God bless. More power and more performance.